Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another political content featuring Francis Leo Marcos. Actually, non-political na to kasi umalis na siya, hindi na siya kandidato. So pakinggan natin yung rason niya at magbigay tayo ng komentary tungkol dito. Very interesting kasi yung rason niya eh. Okay, pakinggan na natin. Araw po, magandang umaga. Kararating ko lang po, galing ako ng Bintar, Chairman eh. Oo, galing ako ng Bintar. Nag-humanitarian ako. Ngayon, nung narinig ko sa statement ni Chairman Garcia, that the government will spend another 132 million para dyan sa pag-iimprenta ng mga bagong pangalan ng balota, siguro kung may pagmamahal ako sa bayan, dapat siguro mahalin ko talaga yung bayan. Congratulations, grabe. Congrats, idol! Vice Emperor ng Pinas. Kita ko na na dapat makatulong tayo eh. So, ilan ba yung binigyan ng ang storya kasi nito, naglabas ng decision ng Supreme Court na yung mga nuisance candidate ay hindi nuisance candidate. So, or pinapa-reprint nila yung ballot na isama yung mga pangalan ng mga dinim ng ng ating ng COMELEC as nuisance candidate, pinababalik nila. So ang alam ko, hindi lang si Francis Leo Marcos ang nandyan. Pero well, eto nga, tuloy natin. the money of the people will be spent for nothing. So kung ako lang yung magiging hadlang para gumastos na naman ng panibagong 100 milyon ng gobyerno, mas mamatamisin ko na lang, marami pa namang eleksyon eh. Matagal yun ha. In 3 years pa ulit. Siguro willing to wait siya. Willing to wait, sir. So, Chairman, formal kong ibinibigay sa iyo yung withdrawal of candidacy ko. This is it. Masaya si Comelec. Masaya si Comelec Commissioner. Well, ang ano kasi yan, ang ganito kasi ngayon yung Senate race napaka tightly contested ng Senate race, lalong-lalo na yung nasa top 6 to 12. Talagang doon yung contention. Actually, hindi 6 to 12 Mas closer to 8 to 12 yata. Kasi sa mga statistics, iba-iba yung 11 to 15 nila. And yung, alam mo yun, gulo-gulo sila Now, sinasabi now sila Francis Leo Marcos, meron naman talaga silang puwang doon. Ibig sabihin meron silang voter base. Pero of course, hindi sila mananalo against this tightly contested Senate race. Okay? So, tuloy natin. Ayan, pirmado ko yan. Walang sa akin. Kumbaga, para sa iyo, Chairman, kasi alam mo na, at para naman doon sa mga supporter ko, alam naman ni Manang na mahal ko yan eh. Ngayon, kung tanungin nyo na lang siya kung mahal niya ako o hindi. Ayan, si Manang kasi si Amy Marcos. Now, si Amy Marcos kasi, explain ko lang sa inyo kinuha siya sa slate ni BBM, admin slate siya nung una. Kaso, umalis siya doon sa admin slate para bumalik siya sa DDS na fan base. Okay. Kasi for the longest time now kasi, kung nanonood kayo ng mga maisog rally na yan, makikita nyo doon si Amy Marcos. Si Amy Marcos kasi, unlike yung kanyang kapatid na si President Marcos, medyo DDS kasi si Amy Marcos. Actually, mas hindi mali yung term na medyo low-key DDS siya. And ngayon kasi, nasa bottom tier of Senate candidate si Amy Marcos. Doon siya naglalaro sa 8 to 12 Minsan pa nga 12 to 16 siya So, kailangan niya ng tulong. All the help that she can get. And this is one way of her helping her indirectly. Kita mo, sino yung nagbe-benefit sa galaw ni Francis Leo Marcos? Hindi ba si Amy Marcos na kanyang kapatid? Ano ba, pinsan ba? Hindi ko alam Hindi ko na alam yung lore ni Francis Leo Marcos Panoorin nyo na lang kay kaalaman. Alam ko, gumawa siya niya nung pandemic O, tuloy natin. Isa pang dahilan kung bakit ko wini-withdraw yung candidacy ko para bigyan ng daan yung kandidatura ni Senator Amy Marcos. Yay! So, makikinabang talaga dyan si Amy Marcos. I mean, for what it's worth. Kasi nga,
meron naman talagang fan base si Francis Leo Marcos eh. Ang tanong na lang, is the fan base enough to secure her at least the number 11 and 12 slot? Kasi doon talaga naglalaro yung position ni Aimee ngayon eh. Merong mga DDS na ayaw siya. Actually, kung titingnan mo yung mga statement nila Baste Duterte, I think si Panielo rin yata nagsalita against kay Aimee Marcos eh. I'm just saying na given all of this mga kamatis, mga kaibigan, I think etong si Francis Leo Marcos is trying to salvage what he can to at least support the candidacy of Aimee Marcos, 'di ba? Ibang Marcos yung tumulong sa kanya tuloy natin. So nananawagan ako sa lahat ng mga supporter ko, especially the Filipino Family Club International, na suportahan natin si Senator Aimee Marcos to accomplish the given assignment. May ganun pa. Tuloy. And of course, gusto ko na rin tulungan si Chairman George Garcia na matapos na. Kumbaga, hindi na uli magprento ng bagong balota. Huwag nyo nang i-shred yun. Yung Bicol na lang i-shred yun. So ito ang naging nito, ang naging resulta nito, imbis na gumastos ng malaki yung COMELEC, hindi na sila gagastos. This man actually saved them a lot of money. 'Di ba? Congratulations. Kasi alam nyo kasi yung eligibility natin dito sa sa Pilipinas. Basically, hangga't hindi ka guilty beyond reasonable doubt and Pilipino ka, nakakabasa ka at you are naglagi ka dito sa Pilipinas, basically yun lang yung kailangan mo for being a candidate for any government position. So given all of that, especially yung mga matataas na posisyon, yung barrier of entry doon ay hindi ganoon kataas. That is why you see all of these characters na parang bakit eto tatakbo? Bakit eto tatakbo? Si Kibuloy, ba't si Kibuloy tatakbo? Hindi ba may kaso yun? You see all of these characters running because it's allowed by our constitution, di ba? To be fair to everyone, eto lang yung kailangan mo. Basically, read and write kung taga dito ka sa Pinas. At saka wala kang kaso, di ba? Wala kang hit sa NBI clearance. Katuloy na natin. Ayan lang po. Maraming salamat sa inyo lahat. Kaya personal, akong pumunta rito para formal kong i-announce sa harapan ni Chairman George Garcia yung aking withdrawal of candidacy. Okay, so pag-usapan din natin to finally. Ang opinion ko kasi sa mga ganitong klaseng kandidato, I cannot call them outright a nuisance candidate. Kasi si Francis Leo Marcos, kung sino man yung mga backers niya, kaya naman nilang tumakbo for national position. I mean si Vloggers of Manila, si Models of Manila nga nakatakbo eh. Hindi siya deem as nuisance candidate kasi meron siyang social media that he could parlay for para sa isang nationwide campaign, 'di ba? Ganon din si Francis Leo Marcos, and meron pa siyang media mileage ngayon. Kita mo, nagkaroon na naman siya ng media mileage after a very long time na sa pananahimik niya sa media. I mean, nakukunan siya ng ganito. Pero yung mga interview na ganito, wala, 'di ba? Nung nakulong siya, 'di ba? Doon siya umingay. Ngayon nag-iingay na naman siya, 'di ba? Good for him, 'di ba? Point here mga kamatis, mga kaibigan, is that I think we should it would be very hard kasi to amend yung requirements natin sa pagiging presidente or sa pagiging senador or dito sa candidacy, kasi we have to open up the constitution, and to do that kailangan yung dumaan do sa proseso na yon. Kailangan nyo yata mag-charter change. So are we willing to open the constitution for changes if gusto nyo talaga mabago to? Kasi etong problema na to, it's going to be prevalent hanggang sa matapos ang panahon. Hanggang sa matapos ang panahon nang hindi natin iniiba kung ano yung nasa constitution natin. In my opinion, dapat meron na talaga tayong amendment sa sa constitution natin through charter change. But alam mo yun, it's not gonna happen very soon eh. Bakit? Kasi people are still nakikinabang sila sa constitution natin eh. Kumbaga, as is yung current system ng gobyerno natin, maraming nakikinabang dyan. Maraming taong
palagay dyan kasi they already can game the system eh. If you change the system, you will have to understand all the loopholes again and you can game it again, di ba? Ngayon kasi it's being very gamed by this kind of people. Well, he is allowed to run, and all of this nakikita yung mga tinatawag nilang nuisance candidate. They're not really nuisance candidate by virtue of the Constitution. That's just how life is here in the country. Anyway, good luck. Salamat kay Francis Leo Marcos dahil umatras. Or kaya, ano ba yung pangalan niya? Si Mr. Norman? Doesn't matter anymore. Yun lang naman yung sa akin for the day. Marami siyang live sa TikTok. Yun lang naman. Gege mga lods.